Masayang araw, mga ka-PL! Malapit na tayo sa pinaka-exciting part, mga kababayan. Parang nangangamoy away na. Malacanang versus House of Representatives, mga kababayan. Di ba kahapon, naglabas po ng statement si Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kababayan, na ang sabi niya, teka, ba't niyong isisisi sa executive branch ang inyong korupsyon dyan sa House of Representatives? O ayan, yung kanyang statement kahapon, basahin ko lang mga kababayan. Etong pinakauna lang, wag na natin uubusin. At ayan, nakikita din naman ninyo, diinan lang natin tong part na ito, mga kababayan, bago po tayo dumako doon sa naging restback ng mga taga-House of Representatives. Rumesback sila. No? Sa palagay ninyo, merong nag-utos, no? Sa mga rumesback dito kay Lucas Bersamin? Ha? Inutusan kaya yung mga kongresista, mga kababayan? Mamaya. Basahin ko lang ito. Statement of the Executive Secretary, walang iba, Lucas Bersamin. The Cabinet strongly objects to the recent spin coming from certain members of the House of Representatives who are hereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. Ayan. Mariin niyang tinututulan, mga kababayan, na aniya, teka, huwag niyong isisisi sa amin. Kayo talaga, mga taga-House of Representatives, mahilig kayo malisi. Parang ganun baga. Kung meron kayong mga corruption dyan sa inyong balwarte, abay, huwag nyo kami idadamay. Hindi kami kasali riyan. Nagmamalinis na, mga kababayan. Ito yung pinaka gusto ko po. Ewan ko lang kayo. Ako, ito yung pinaka gusto ko na parte, mga kababayan. Yung bang magtuturuan yung kawatan versus kawatan. Teka, hindi ako nagnakaw, siya. Magnanakaw ka rin. Sabihin naman ng isa, kayo ang nagnakaw. Hindi! Parehas na tayo. Sabi ko nga sa inyo papunta na po tayo, mga kababayan, sa pinaka-exciting part. Walang bibitiw, mga kababayan, sa pagmamarites. Dito sa dalawang kampo na ito. Ito po, mga kababayan, ang sabi ni Teachers Representative Antonio Tinio, meron siyang hamon, mga kababayan, kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Sana pagbigyan ni Lucas ang hamon nitong si Tinio. Ano? Kung walang tinatagong anomalya, bakit takot magtanong? Ayan naman pala Senator naman. Executive Secretary Lucas Bersamin. Narinig mo yan? Kung wala daw kayong tinatagong anomalya, bakit daw kayo natatakot? Meron nga ba? Kaya kayo takot? Meron ba? Kayo lang po makakasagot niyan, sir. Hinamon ni Teachers Representative Antonio Tinio ang palasyo na i-waive ang parliamentary courtesy at maging bukas sa pag-question sa kanilang budget sa isasagawang hearing sa Lunes, Setyembre 8. Bukas, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, hearing na naman po ng Blue Ribbon Committee, magluluto na naman tayo ng maraming popcorn at makikichismis na naman tayo, mga kababayan. Makikimarites na naman tayo bukas. Posibleng hindi kayo makikimarites. Ayos. Yan Bersamin, wag natin tawaging ES, pahaba lang yung pangalan na yan. Bersamin! Paano tong hamon ni Tinio? Kaya nyo bang ibigay? Kaya nyo ba siyang pagbigyan? Sir,
Kung hindi, halata, sir, halata. O, ito pa. Ito ay kasunod ng pag-alma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na tinatangkang ilipat umano ang sisi ng umano'y korupsyon at pagkukulang sa bansa sa executive branch. Yun po yung binasa natin kanina, mga kababayan. Pahayag po ni Bersamin yun. Okay. Hindi pwedeng mag-claim ng innocence ang administrasyong ito sa korupsyon na nangyayari under their watch. Anitin nyo, tama. Di ba? Kasi nga, nagmamalinis, no? Naghuhugas kamay na, mga kababayan, ang palasyo dito sa nangyayari malubhang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Teka, sandali. Ayaw naming masisi ng tao. Ha? Huwag niyong isisi sa amin, sabi nga ni Bersamin. Pumalag na. Mga kababayan, tanong ko po sa inyo. Uulitin ko po yung tanong ko kanina. Etong mga taga-house nagsalita na. Sa palagay ho ninyo, meron po kayang nag-utos sa kanila na barahin si Bersamin. Ako naniniwala ako na meron pong nag-uutos sa kanila, mga kababayan. Naniniwala po ako. Bakit? Siyempre, kinakailangan din depensahan ng house yung lugar nila, di ba? Yung baluarte nila para hindi sila masisi ng tao. So, ang nangyayari nga ngayon, nagtuturuan na itong dalawa. Iyan ang gusto kong mangyari. Yung magturuan sila, magsisihan sila, mga kababayan, kung sino talaga ang pinakaulo, ang pinakadapat sisihin. Sige, mag-away kayo. Sige. Demonyo mo na. Demonyo. Sige, mag-away kayo, magsisihan kayo, mag-ingay kayo. Wala naman tayong pakialam sa dalawa na yan, mga kababayan. Ganun talaga, ano. Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Ayon nga sa kasabihan, di ba? O ito pa. If Secretary Bersamin and the Marcos administration truly have nothing to hide, then they should become the most thorough examination of their budget. Dagdag pa niya. Yun ang sinasabi ni BP Inday Sara matagal na. Di ba? Bakit hindi rin, Tatay Digong din, sinabi niya rin yan, bakit hindi ninyo ipakita sa tao, ibunyag sa tao yung tungkol diyan sa inyong mga budget? Bakit parang kami lang yata ang sinisisi ngayon? Siguro isip-isip ng house. Bakit kami lang lagi ang sinisisi? Dahil ba sa amin nagmumula ang budget? Paano naman yung palasyo? Di ba? Pag-wave sa parliamentary courtesy sa palasyo o ng palasyo, inihimok ni Representative Tinio. Ito pa isa, mga kababayan, maliban po dito sa binasa ko na yan, ito, no? Hindi lang yata isa ang naghahamon ngayon kay Lucas Bersamin o sa palasyo. Hindi lang isa, hindi lang po yata si Tinio, maging itong rin yata, mga kababayan, si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Parehas po halos ang naging paghamon nila sa Malacanang. Parehas po. Ito, hinamon ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon si Executive Secretary Lucas Bersamin na pangalanan ang sinasabi nitong mga korap na kongresista sa pagtalakay ng panukalang 2026 budget ng Office of the President o OP sa Lunes, no?
September 8. O parehas po silang naghahamon ngayon. Itong mga taga-house dito sa Palasyo Malacanang. Marami silang hamon. Hindi lang yung kanina na binasa ho natin. No? Kundi ito rin. No? Yari na mga kababayan. No? Na tumitindi na po ang tensyon sa dalawang ito mga kababayan. Mauuwi na po ito sa matinding sagutan at away na baka humantong pa ito sa away talaga. O ikaw, Bongbong Marcos, kung ayaw mong masisi ka, ito, hamon sa inyo ni Bicol Saro Party List na pangalanan ninyo yung sinasabi ninyong korap na mga kongresista. Malakas ang loob nitong si Terry Ridon, mga kababayan, maaaring hindi siya korap o maaaring hindi siya sangkot sa mga maanumalyang korupsyon sa ating bansa. Kasi hinahamon niya eh. No, hinahamon niya si tawag nito si Bersamin na pangalanan nga. No, Bersamin, Bongbong Marcos, pangalanan niya. Kung sino yung sinasabi ninyong mga tawag dito, mga mambabatas o mga kongresistang mga kawatan. O yan. Para bumango-bango naman ang pangalan mo, Mr. President. Napakabaho mo na. Pero para sa amin, kahit mag-away-away kayong dalawa dyan, wala kami pakialam sa inyo. Para sa amin, lahat kayo mananagot. Lahat kayo sangkot. Dahil isa ka rin, Mr. President, na dapat masisi dito. Huwag kang umasta na inosente ka. Huwag kang umasta na wala kang kinalaman. Maliwanag, magpinsan kayo ng speaker. At mga kababayan, dagdag ko lang, totoo kaya na itong magpinsan ay nagpaplastikan na lang. Sa mga nakikita ho natin, di ba, may minsan na magkasama sila, nagpaplastikan lang daw yung dalawa na yan. Nagmamatigas itong si Bongbong Marcos sa pinsan niyang Budoy. Nagmamatigas. Itong Budoy naman, gusto makipag-areglo yata sa pinsan niyang Bangag. Siya nga presidente. Siyempre magmamatigas talaga siya. So ang nangyayari ho, mga kababayan, plastika na lang, no? Para lang masabi natin ng mga taong nakasubaybay sa kanila na kunwari wala silang girian. Pero ang totoo, di umano, meron na. O, kita nyo naman, maliwanag na po, mga kababayan, ang sagutan at hamunan nila. Mag-aantabay tayo. Sana lumala yung away nila, no? Gusto ko yan. Gusto ko yan, mga kababayan. Para nga naman, siyempre, pagka nagkaturuan na, nagkasisihan na, di ba? Papangalanan nitong Malacanang kung sino yung tinutukoy nila kongresista ng mga kawatan. At yung mga tinukoy naman o tutukuyin pa lang ng Palasyo Malacanang na mga kongresista, kung ang tanong kung maglalakas ang loob nitong Malacanang na pangalanan. Siyempre, kung halimbawa ako yung nabanggit ng Palasyo, si PL, si Congressman PL. Isa yan sa mga sa mga kawatan dyan. Grabe yan, kurap ng tao na yan. Alam ba palagay natin totoo? Teka, hindi lang ako. Marami pa kami dito. Marami pa kami kurap dito. Oy, ikaw talaga, Lucas Bersamin, ako lang yung dinidiin mo. May alam nga ako, Lucas Bersamin, ikaw nga din. Yan, dyan na magsisimula yung yung batuhan ng putek sa mga mukha nila, mga kababayan. Siyempre, tayo, malalaman natin ngayon kung sino sa kanila ang marumi at mas pinaka marumi. Di ba? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. Higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Huwag nating tatantalan, mga kababayan, ang maanumalyang proyekto ng flood control project at higit sa lahat, ang lumalala at napakalala ng korupsyon sa ating bansa para matuldukan na ito. Matapos na ito. Okay?